Dito sa kuwento na ating binabasa sa Marcos 10 verses 17 to 29, we notice that this is a conversation of the Lord Jesus Christ and the rich man, the young rich man. Binanggit po dito yung sa conversation na paalis na ang Panginoong Hesus noon, magkakaroon siya, ng ministeryo sa ibang lugar. Kung kaya naghahanda ang Panginoong Hesus. Subalit mayroong lalaking mayaman na lumapit sa kanya at lumuhod sa harapan at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sa atin po, 'di ba, gusto natin mapunta sa langit. Gusto natin makasama ang Diyos kung mamamatay tayo after death, parang gano'n. Pero itong mayamang lalaki, gusto niya na malaman kung ano ang dapat kong gawin para makamtan ko ang langit o makarating ako sa langit. Ang kausap niya po dito ang Panginoong Hesus 2,000 years ago. At, ang sinagot ng Panginoong Hesus ay, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Hindi ba't ang mabuti ay ang Diyos lamang?" Kasi sa Romans, sinabi po na walang matuwid, wala kahit isa, kundi ang Diyos lamang ang matuwid. So lahat ay makasalanan, lahat ng tao. So kaya tinawag na mabuti. Ngayon ang sinasabi dito ng Panginoong Hesus, ibig sabihin pinahahalagahan siya at tinuturing siya ng mayaman na lalaki na siya ay Diyos. So ngayon, para masagot ng Panginoong Hesus yung katanungan ng lalaki, ano po ba yung pamamaraan, ang sabi niya, ang tanong niya, para makamtan ko ang buhay na walang hanggan na inyo pong sinasabi sa bawat, preaching ninyo sa iba't ibang lugar. Sabi ng Panginoong Hesus, binanggit niya yung 10 utos ng Diyos na ibinigay niya kay Moses sa Old Testament, sa Exodus. Kasama po dito ang huwag kang papatay, sabing gano'n. Sabi natin, hindi naman po ako pumapatay. Wala po akong pinatay na tao simula pagkabata. Pero marami tayong pinapatay na hindi natin alam. Kagaya ng halimbawa, yung pag-iisip lang natin sa kapwa ng masama, pinapatay na natin. So, hindi po literal na pagpatay yung, nabanggit doon sa 10 utos. Ngunit mas malalim pa doon yung nasa kalooban natin kapag nagtatanim tayo ng galit, pagpatay yun, yan. Huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsasaksi sa walang katotohanan. O 'di ba madalas yung sa halimbawa na huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, minsan sinasabi ng iba, ah, paano ba yung pagsaksi sa walang katotohanan, o 'di ba? 'Pag may nagsabi po sa inyo na, "Ang ganda ko, ang gwapo ko," 'pag naniwala kayo, so yun po ay walang katotohanan. "Huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama't ina." So ito po yung mga kategorya o yung mga, salita na sinabi ng Panginoong Hesus. Pero sumagot ang lalaki, ang sabi niya, "Guro, mula pa po nung pagkabata ay tinupad ko na ang mga bagay na 'yan. Ibig sabihin, matuwid po ako. Wala po akong kasalanan sa mga nabanggit na 'yan." So ibig